Talagang nakakapang-init ng ulo at nakakapang Diyos ko, umagang-umaga, Ma'am Jess, yan ang bubungad sa iyo, ano? Ang kasama po nating si Ma'am Dulce Francisco na taga Binmali at member din po ng SAMAPA. Isa po sa mga core members ng SAMAPA yan. Nung nabubuo pa lang ang grupo, nandyan po siyang nakaantabay at talagang tumulong para mabuo ang grupo, no? Taga dyan po siya sa barangay Sabangan din Malay at nagkataon na naglalakad lang po siya along the shoreline. Nakita niya po itong ganito karaming plastic bags na pinagtabasan po ng feeds. Kung ako rin po yung nandoon ay talaga po ah, magre-react po tayo ng something na talagang nagpapasalamat po rin po tayo sa kanya na naiput niya ito into our attention, no? I-record niya live, no? At na-publish niya live para makita po ang naidulot na pinsala dyan po sa along the shoreline ng Binmalay. Agad pong inaction na naman po ng grupo yan, ano? At tumawag po kami sa ating BFAR provincial at actually nakausap din po namin ang regional director ng BFAR for that matter. And awa ng Diyos po, with the help of our good governor din po, kumilos din po sila kaagad. Ang LGU rin po ng Binmalay, nagpapasalamat din po tayo dyan at lahat po na nagtulong-tulong para malinis po ang area na yan, ano? Dahil kapag hindi po yan nalinisan, panahon po ngayon ng paghuhuli dahil po sa magandang panahon. Kung hindi po yan nalinisan kagad, Ma'am Jazz, makakasira po ito sa ating ecological system ng dyan po sa dalampasigan ng Binmalay. Sa mga gumawa po nito ng ganitong klaseng hakbang na napaka walang habas na pagtatapon ng mga ganitong mga pinaggamitan po ng mga huwag nyo na pong uulitin dahil nakakasira po ito sa ating kapaligiran at marami pong umaasang mga tao sa ating katubigan dito sa hindi lang sa Binmalay, sa buong Pangasinan. At to be honest, ma'am, ang SAMAPA would be filing a formal request for an investigation kung saan at bakit at paano dumating po ito sa katubigan ng Binmalay. So makikipag-coordinate po tayo sa Office of the Agriculture ng Provincial Agriculture ng Pangasinan, DNR and DILG for that matter kung paano po natin kikita kung saan po ito galing itong mga plastic na to kasi sabi niyo nga po feed supplement, ano, ginagamit po ito sa paggawa ng feeds. So sino po ba yung mga gumagawa ng feeds na yan at saan galing yung mga yan? So ayun po, maging responsible po tayo at maging syempre isipin po natin na magiging masamang epekto po itong mga ginagawa po natin sa ating kapaligiran dahil ang magmamana po nito ang ating mga anak. Pag ito nasira, wala na po silang paggagamitan o gagamitin in the future. So be responsible po sa ating mga actions. Members ng SAMAPA, no, buong aquaculture sector na sumisimpat siya, nakikinig po dito sa ating interview po ngayon, no. Ginagawa po natin ang lahat para mapakinggan po tayo at hopefully in the next few days magkaroon po tayo ng
positive response coming from the government. As I've said before, maging ano po tayo, calculating po sa ating mga steps, no, para mas makatipid pa po tayo sa paggamit ng diesel o gasolina. At alam ko naman, may mga ginagawa na po kayong mahakbang para maibsan ang epekto po nitong pagtaas ng gasolina at gera na nangyayari po ngayon sa Middle East. So, tulong-tulong lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo sa suporta po sa amin sa Samapa na hindi nyo po nababaliwala ang efforts po natin. Makakaasa po kayo na gagawin pa po natin ang kaya po natin para mas mapalakas pa po ang industriya ng pagbabangos. Hindi lang dito po sa ating probinsya at reyon, kundi sa buong bansa po natin.